Nagbabalik Title Tuesday si Grandmaster Wesley So. Grabe, nagulat ako kaya napalive ako kagabi. At eto ang magandang part. Nakalaban niya si Magnus sa round number 7 pagkatapos pong perpikin ni Wesley yung first 6 games. Ngayon, ang gagawin natin, panoorin niyo po yung aking live streaming. Isingit lang po natin yung game number 6 niya laban po kay Indrekin. And then, game niya kay Magnus sa round number 7 kung anong nangyari pagkatapos i-analyze po natin yan. Enjoy po tayo. Shoutout po sa lahat ng nanonood. Ayan, so this is round number 6. Perfect pa rin po si Grandmaster Wasiso together with Magnus, Dimitri Andrekin, Nihal Sarin at iba pa. At ayan na po ang kanilang tirahan. Ang cute lang, no? Oh, grabe ah. 4 lines lang ng Spanish variation, naggagayahan lang, linya yan. Kinaslingan lang, alright. Kinaslingan lang din, dumipensa. Pagka-drawish to eh. Pero hindi na masyadong ginagamit. Ayun, nagkaroon ng symmetrical position. So, hindi po nagkapalitan, no? Okay. Anong gagawin ni Wesley? Will I go for this? Ako, yan titira ko eh. Para wag ako mapin. Pero according sa engine evaluation, Bishop G5 is number 1. No, not engine evaluation. According to the book yun. And Bishop G5 according sa engine din pala. Pero ako, ito, para kami mag-isip ni Wesley. Oh, na ganun lang din tuloy. Siyempre, hindi ka nagpin, hindi din ako magpipin. I mean, hindi ka nagpapin, hindi din ako magpipin. At ang plano ni Wesley, bubuksan yung laro. Tingin ko kasi dahil meron siyang pair of bishop dyan, kaya kailangan niyang buksan. Grabe, nahantok na ako. Wala bang pampagising dyan? Pampagising no? Alright, umatras lang po. At eto na siguro, papawalan na yung D4. Kailangan na yan. Kailangan na yan, sir. So, knight lang po dito yan to defend that pawn on e5 or kakapturein mo ba? Nako, magkakaroon malakas sa sentro. Tapos pair of bishop po. Di ba? Winning na yan pag ganun. Anyway, 4 minutes pareho po sila dikit po sa oras. Ang labanan, nangyari pa rin na din pala ito na G6 po tinira. Grabe. Tapos ako inaantok na. Anong oras na? Pusang alauna na. Ano? O, tingnan nyo, this is round number 5 pa lang, 11 rounds to. Kung naglaro ako dyan, hihikab-hikab na ako. Tapos puro patalo, doble talo. Pusa. May sure win lang tayo sa itsura talaga. Pero mahirapan tayo dyan. Anyway, tinulakan na po. Saan pupunta? Aatras. Aatras yan. Umatras na nga. Gumanon. Lakto na naman, oh. Tama lang yun. Saan kaya ilalagay ito? No? Gaganon ba yan? Ko alam eh. Kasi ako, concerned ako lagi sa mga piyesang hindi naka-develop eh. Pero tingnan natin kung anong plano dito ni Dimitri Andrekin. Nakalaban ko na pala title choose yan si Dimitri Andrekin. As usual, talo tayo. Teka lang, libre knight takes e5. What's the going on over here? Ayun na nga nag-blunder mga sir. At kinapture lang, boy. E5 mo, tumataging-ting. Ibigay mo na yung pawn, pero ang dami mong bishop nakatutok doon sa may king side. Ang tingin ko nga pagka E5, capture, E6 eh. Opo, E6. E6 ang papawalan yan. Yung E6 na itik, isik na tumataging-ting. Pusang gala, tinira na ni Wes. Chess player din si Wesley. Alam niya yung pinagagawa niya eh. May dating din talaga. May tira. May tira. Aha, ayun na nga po yung ginawa. Binibigay na oh. Pero hindi kinapture. Eto, sundutin mo. Sundutin mo lang lactobacilli dyan at wala nang magagawa yan. Sundot lang eh. Hindi, pusang gala. Mas gusto niya mag-sacrifice. Ako basic lang eh. Siya gusto niya talaga yung pangmalupitan eh. Alam niyo plano niyan? Kakapture yan na ganun. Pagkakain dito, capture. Pusang gala naman talaga, Wes. Ba't mo ginagalingan masyado, boy? Ayun na nga po, kinapture lang yon. Takes, capture, check. Pum, ubos sampun, pusang galas, sandamukal. Wala na boy. Lamang na sa oras, lamang pa sa time, lamang pa sa posisyon, lamang pa sa piyesa. Sa itsura, lamang ba? Sige na nga, lamang na din. Abay, hinamon na lang, pero wala na, lamang na po ng sobrang sangkatutak na pon. Yan naman si Master Westwood daw, nabubulol ako. Okay, nakatreat ito, anong gagawin mo? Ay, hanep, no? Ubus po eh. Bishop takes b7, of course.
Alright. Dito ba o dito? Tatakbo yan eh. Hindi ko alam kung saan. Bishop E4 ang mas kinursunada niya. Alright. So, 2 pawns up kung ating bibilangin. Pero tandaan nyo, hindi pa ganun kadali yan, no? Pero may mga madali na ata. Nagbago ng isip eh, no? Oh, ito pala mas maganda. Kasi ito gamit na eh. Oh, okay. Sakmal. Depensa baby. Huwag ka magulo. Magbuntik man yan. Trip mo yung pun eh. Trip mo yung pun eh. Baka nag-iisip ibigay. Wag mo bigyan ng counterplay. Bishop lang to C6. Ano kaya iniisip ni West? Ay, pusang gala. Walay. Pinigyan ng counterplay. Pero sabi ni Wesley, it's all yours, baby. Kasi pag bumagsak to, wala eh. Tuloy-tuloy na to eh. Ayan oh. Wala. Paano mo awatin? Paano mo awatin, sir? How will you awatize the pawn from promoting? Pusang gala. There's no way to awatize eh. This is so fast, my friend. Loy to loyalty. Kumbaga, nasa ano to eh. Nasa expressway eh. Ito po, nasa rough road yan. Rough road. Tagal pa yan. Ito, expressway to guys. Oh. Kukunin lang ng 10 minutes to eh. Ito, may isang oras. Kaya nga nag-sacrifice na lang, hindi na kinaya. Alright, H5. Tulak, tapos depensa. 'Di ba? Ano kaya tira? Pusang gala. Nag-sacrifice siya. Ayan, pareho silang nasa highway ngayon. Pero ang kapalit nun, binangga niya yung kotse niya sa tricycle. Pusang gala. Kotse sa tricycle. Ay, lakto lang. Tulak, depensa. Ayun, no, tinulak na nga lang eh. Oh. Teka lang. Baka itulak pa rin ah. Itutulak pa rin. Ako nakiiwan eh. Tinulak pa rin. Walang magawa, oh. May queen ka, may queen ako, dalawa tore ko. Anong gagawin mo? Grabe si Wes. Napaka-accurate. Hanip na yan. Wala na. Pusang gala. Up! Up. Queen. Aha. Paano kami ng isip ni Wesley, no? Parang feeling ko ang galing ko eh. Dito ka lang. Chinek na. Chinek muna. Huwag kang magulo. Wala ding oras yung kalaban. Wala. Chicken pa ulit dito. Check. Queen to E4. Queen to E4. What's the move? Ay! Talagang gusto niya. Tuloy-tuloy yung check. Walay. Walang magawa. Ayaw niya din kasi pa-chicken kaya hindi niya ginalaw muna yung kanyang ano. Lumapit pa, no? Lumapit pa nga. Tira. Saan pupunta to? Kain dun eh. Dumipensa lang, pusang gala. Basic lang eh. No? Quality up si Wesley, basically, yung king medyo nasa Ayun, ang threat! Kaya pala ginanon, no? Kita natin dun sa ilalim yung threat niya eh. No? Sa ilalim may threat siya dito. Kailangan bilisan mo, Brad. Hinamon na eh. Wala na eh. Ito na po kasi mga sundot-sundot eh. Hinamon na boy. Check. Ouch! Lapnos ang Reyna. Siya'y naparisay na. Pusang gala. Nalugi si Andre Kin. Dahil sa paspon. Na-rap road eh. Alam mo kung bakit? Pusang gala, nag-ghost project pala yun. Binigyan ng budget yun, hindi pinagawa. Ayan po ang standing. Leading si Wasiso with 6 out of 6. Abay, grabe. Pine-perfect niya na. Alright, this is round number 7. Perfect po si Wasiso at kita nyo naman kung sino kalaban niya. Grandmaster Magnus Carlsen, Queen's Gambits Exchange Variation po ang kanilang pinili. Title Tuesday po ito, round 7. Solo lead si Wesley. At pag nanalo siya dito, talagang pull away na siya. No? So, 5.5 si Magnus, 6 si Wesley. Grabe, Queen's Gambit decline na Sharosek variation. Grabe, nakadevelop lang. Okay, kinoption. Uy, grabe. Okay lang si Wesley. Medyo equal lang po ito, no? Pero wag ka. Kasi kahit equal yan, hindi ka pa sigurado dyan. Nalaro ito nung nakaraan ni Wesley. Alam ko sa Inje. Ayan, oh. Ay, hanip pa. It's all part of the plan. Kinoption lang, oh. Sabay bishop takes lang. Hindi na queen takes. Ay, nalaro to ni Wesley. Sinong kalaban niya nun?
Table. Kakalaro niya lang po ito. Arjun Erigaisi ba? Kakalaro niya lang sa Tata Steel nito. Ay, Pragnananda. Natabla sila. Okay, naalala ko na. Laro niya to kay Pragnananda. Laro niya po ito kay Pragnananda. Naalala ko yung posisyon eh. Natabla yun sa Blitz event nila. Yung first game nila na Blitz event. Shoutout po sa lahat ng nanonood. John Cedric Salvatierra. Salamat sa star. Go, Wesley. Shoutout sa lahat ng nanonood. Oh, grabe si Magnus, no? Talagang pilit-pilit lang, no? Dadaan-dahanin to ni Magnus. Itatime attack niya si Wesley So dito eh. Diyan magaling si Magnus pag ganito wala increment. Magnus na yan eh. So, tingnan natin what will happen. Rook to E1 lang, no? Grabe naman si Magnus. Grabe accuracy ni Magnus, guys. Tingnan nyo, halimaw. 99.6. Si Wesley, 98.4. Grabe si Magnus. 99.6 accuracy mo. Ibig sabihin, natin tinra mo engine move. Nandadaya ka ata, Brad. lamang ang puti because of the very strong bishop at yung mga attacking paparating later on, medyo nakakatakot, no? Aha. Grabe si Magnus dito, guys. Grabe si Magnus. Hanep ka. Anong meron ka? Ba't lahat ng tira mo maganda? Unfair ang buhay. Hanep na yan, oh. Ayan na. Oh, grabe. Grabe. Grabe na siya, Brad. Magwa 1 point up na. Hanep na Magnus to. Parang may daya. Parang may daya, you know? Oh my gulay. Rook B3, rook takes, bishop takes, ubos. Ubos. Ubos ata guys ah. Ay, rook B3, may ganito pala. Hindi, may ganun eh. Usang galaw, may ganun. May ganun. Kaya kinapture, push, okay, A5 most likely, wala. Tatalunin ni Magnus to. Grabe si Magnus. Ang accurate. Halimaw yung tira. Perfect engine move. Visit na yan. Paano mo tatalunin pag ganyan? Wala, nagkadayaan eh. Pusa, nagkadayaan eh, no? Teka lang, may tabla pa to ah. May tabla to. Kasi eto tinira niya eh. Oh. Oh. Ayan, no? Pipilahan yun, no? Pine-prevent din to. Kaso yung time. Diyan magaling si Magnus sa endgame na ganyan eh. Grabe oh. Hindi makagalaw to eh. Kasi kakainin na ganun eh. Matatabla eh. Aha. Rook E8. Develop. Not sure where. Dito daw. Mas maganda. Oh, rook E8. Yes. Para magamit naman yung tore niya. Aha. Bumagsak dumipensa lang boy. Rook C7, capture, takes, tapos, wala, tabla pa rin pala. Hindi makagalaw eh. Kasi pag gumalaw to, somewhere, may rook takes eh. Hindi makagalaw guys. Oh, capture na. Tapos bagsak na. I mean, makakadepensa pa rin, pero wala eh. Ayan o, bagsak na, tabla. Ah, check. Pusang galit, chess player din si Magnus, no? Pag gumano ka, check, tas lalapit yung king. Magaling din yung Magnus. Chess player din, guys. Mahirap pa to, pusang galang, hirap. May ganito pala eh. Akala ko panalo na pagka gano'n, no? Kaya inangat niya eh. Yes. Hindi mo pwedeng ano. Eh, gagapangin. Nakakatakot. Nakakatakot, gagapangin. Drawish ito eh. Gaganitohin eh. O, check. Ganon. Hahamunin eh. Ayan, hahamunin. Rook F6 muna. Tapos angat. Rook F6, tapos angat.
Angat dito siguro. Yan. O rook A8. Ilalim. Ako angat eh. Angat din ako eh. Tapos isa-same sa... Ayun! Nakuha na. Tabla na. Okay, tabla na. Woo! Natabla ni Wes. Grabe ka-accurate kanina si Magnus. Nakakatakot. Pusang gala. Ayan, no? Binigyan na lang po na. Tabla na to. Tabla na. Pag ito, napanalo pa ni Magnus, wala akong masabi. Wala akong masabi pag napanalo pa to ni Magnus. Wala akong masasabi pag napanalo pa to ni Magnus. Sobrang tabla na to eh. Balik. Dito. Check. Wala, pag naitabla pa to, ay napanalo pa to, wala na akong masabi. Wala akong masasabi pag napanalo pa to. Yes, tablan-tabla na to. Baka itatay matak niya lang si Wesley ha. Check muna. Para lumayo ka ng konti. Yes. Check muna ulit. Wala. Itatay matak niya si Wes. Oh. Tinatay matak niya guys. Tinatay matak. Tinatay matak lang. Wala na. Tabla na. Ba't kailangan pang pag-isipan? Wag mo nang kainin. Kinapture pa para sure na tabla eh, no? Wala, tabla yan eh. Ayan, no? Tabla. Woo! Tabla. Tabla yung ganitong endgame na pawn eh. Itatay matak niya si Wesley. Pusang galang yan. Wala, tabla na. Hindi niya matay matak. Grabe si Magnus sa ganito na pinipilit. Grabe. Pero okay lang, natabla ni Wesley. So yun, ang standing po, nanalo si Jeffrey Xiong. Grabe accuracy ng dalawa. Pusang galang, tingnan nyo ha. Parang engine hanip. 97.5. That is after 100 moves. Blitz ang laban. Grabe ka naman para magkaroon ka ng ganyan accuracy. Ha? Hanip na yan, no? Grabe si Magnus. Hanggang dulo, pinipilit. Grabe si Magnus. Nakakatakot kalaban talaga. Yung tipong equal lang, pero pinipilit pa rin hanggang dulo. So, D4 nga po ang nangyari. At yung laro pong ito ay nalaro na ni Wesley kay Pragnananda. Alam nyo, tingin ko po talaga, ito pong si Magnus, kahit hindi naglalaro ng torneo to, nag-o-observe ng mga laro ng mga top player. Kasi dito po, ito po kasing laban na ito ay nalaro na mismo ni Wesley. Recently lang, last week lang po, sa kakatapos po na Tata Steel na champion ni Wesley. Laban niya po ito kay Pragnananda at ang laro pong ito ay nauwi sa tabla. Pagkatira po niyan, tumira po ng knight doon si Prag na kinapture, bishop takes. Ayan no, laro po ito ni Wesley kay Pragnananda. Nauwi po yan sa table. So dito po ang ginawa ni Wesley is queen lang po sa may E7 na nilaro din niya kay Pragnananda at Magnus tumira ng number 1 engine move, rook A to E1. Ang tinira po kasi ni Pragnananda nung nakaraan, ipakita ko lang din, no? Rook A to C1. Unang tingin kasi parang maganda, may pressure dito. Pero number 1 engine move yung tinira ni Magnus, rook A to E1. Kaya tingin ko si Magnus, hindi man naglalaro ng torneo, baka sumisilip-silip yan sa laro ng iba. Tapos inaaral niya na din in advance. Kasi grabe yung number 1 engine move na yan. The only way to continue para magkaroon ng clear advantage. Natabla po kasi yung laro ni Prag
at ni Wesley, di ba? Pero eto, winning daw si Magnus dito. Kinapture po yan, takes, and then kinapture, and then rook takes. At ang accuracy, 99%. Grabe naman yan. Parang engine talaga. So, ang tinira po ni Wesley ay nag-queen to c5 na sinagot ng rook to c3. Dito lang, tulak ng pawn, dumipensa, at dito medyo hindi na po nakita ni Magnus yung best move. Kasi ang ginawa niya po, kinapture niya po ito. Nalamang pa rin naman. Pero ito kasi daw mas maganda eh. Rook to b3. Para pagkatira po dito, rook takes to b7. Ayan ang mas maganda. O, ganyan daw po dapat ang mangyayari. Kulong o. Paper nga lang daw eh. Ayan, yan. Ipit. Halos walang magawa. Tapos, pag tumira ng ganito, saka mo kainin. Or kahit pumunta dito, saka mo kainin. No? Grabe, yan daw pala dapat ang gawin. Kaso nga, ang tinira ni Magnus ay yung simpleng capture. Winning din naman kasi, ayan, mag-1 pawn up eh. Ayan, nag-1 pawn up, pero blunder yung capture dito. Kasi dapat, rook b1, dapat ma-maintain niya to na pass pawn, hindi yung A. Ayan po kasi natira. Medyo may pagka-equal. Yun nga lang, ito po ay 5 minutes walang increment. Talagang pipilitin ni Magnus. Dumipensa para hindi makapunta doon. May pressure pa doon. Dumipensa, pasingaw lang. Alright, nag-open file. Ayun, dumidepensa lang. And then umatras. Kinapture, takes, and then, eto, akala ko tabla na mabilis eh. Tabla na mabilis, no? Pero mas pinili pong gumanito. Bakit? Kasi may check. Example lang po, pumunta ka doon, may check. Sinasabi ko yan. Kaya umangat para pumunta dito. Sinabi ko yun sa stream ko no, sa live. Ayan, chumek at hindi pinalit. Kasi kailangan dalawa para mas mapabagsak yan. Kasi pag nakalapit yung king, nako, mahirapan ka pa, may pass pawn, Magnus na yan eh. At ayun na nga, napabagsak. Ngayon, pagkatira po nito, ang ginawa po ni Wesley is kinapture na agad. Magtataka kayo bakit hindi na lang sinave by playing f6. Pwede naman, kaso magkakaganiri pa. Medyo gugulu-guluhin pa ang mundo mo. Alright, ganyan ang mangyayari. Kaya po napilitan na lang yan, Wesley so kinapture. Kasi ito pong endgame na ito, kahit 1 pawn na, pag same side po, 3 pawn versus 2, tabla yan. Ayan na nga po nangyari. Wala, hindi makaka-improve yan. Wag mo na ipalit tore. Pag pinalit mo yung tore, baka matalo ka eh. May tamang timing sa palit ng tore. Ayun, eto, dito pwede ipalit yung tore. Kailangan lang yung king makapunta dito, tabla na yan. Ayan. Ayan, nandito na yung king. Pag pinalit yung tore sa ganitong sitwasyon, tabla na yan. Ayan. Ayan. Yun. Hindi makalapit eh. Ayan, yan, nandito. Pwede na ipalit yung tore pag ganyan. Okay. Wala, wala. Hindi ka makapag-improve eh. Pero nakakatakot. Tingnan nyo oras. Less than a minute, walang increment. Ayun. Pwede na to. Kasi basta nandito yung king. Nandito. Tabla na yan. Ayan, tabla na yan. Ayan, Nagtataka kayo, pabalik-balik. Ba't ayaw itulak to? Kasi po, batitira po, etong pawn, lalapit lang na ganun, tabla pa rin. At hindi mo naman masugswang. Ayun. Hindi mo maiwanan yung pawn na to. Kaya nauwi sa tabla. Grabe si Wesley. So, nakakabilib si Magnus, pero nabilib din ako kahit papaano kay Wesley kasi nakakaba yung laban, 1 pawn down, nag-losing pa ng konti, pero naitabla niya pa rin. Anong nangyari? So, leading pa rin po si Wesley. Kaso pagkatapos ng tabla niya dito, ito yung malungkot kay Jeffrey Chung. Ayun. Natabla ito in a completely winning position. Dito po, ayan, itim si Wesley, nag-king magbumanon, kakainin lang to, tapos may pass pawn, 2 pawn lamang. Ewan ko ba't naisipan niya tong kainin. Akala niya 1 pawn up na, ayan, lalapit na lang yung king, gaganon. Kaso sumakto lahat, Sumakto lahat. Mas maganda pa ata kung G4 na lang tinira dito, G5, para makapagpilit. Capture, tapos king takes. Pag gumanito ka dito, diba? Tapos lalapitan mo. Parang yan pa mas magandang pampilit eh. Tabla pa rin daw, pero yan yung pwedeng mapilit. Kaso, sumakto lahat Grabe, sumakto lahat. Ayan check! Ito yung pusang galang ganda ng tira. Hindi mo makain, kala mo winning na, may ganun. Ayan Bandang huli si Wesley pa yung naghahabol ng tablo. Nagtabla na. Grabe. Sayang yun. Anyway, kahit natabla yan, napanalo niya naman yung round 9. Ganda ng laban. Leading pa rin si West. Kaso pagka panalo niya dyan, eto yung pinakamalungkot.
Badabim. Tinalo nila sa Vic. Throwish lang yan eh. Kaya lang panic time mo. Blunder ng panic time. Tapos last round, naglamang ng konti pero nauwi pa rin sa tabla yung laban. Napunta sa repetition eh. Nauwi sa tabla. Wala ding oras 13 seconds. Actually, hindi sinasadya ni West yung pagkatabla dyan. Tingin ko, iniiba-iba niya yung tira eh. Ayan o, iniiba-iba ni West yung tira. Ayan, nagdadagdag-dagdag. Pero hindi niya na-count na nagtatlo na pala. Kasi naka-primo-primo lang yan. Pero kung pipilitin mo to, kung gusto mo magpilit, knight e4. Capture takes as capture dito. Kaso, drawish pa rin yun. Ang ilalaban mo na lang yung time. Oh, dahil sa natabla yan, kung nanalo si Wesley second, at dahil sa natabla, ito po ang naging final standing. Champion pa rin si Magnus. Grabe naman, no? Lupit! At si Dennis Sabik ang nag-second, Jeff yung third, Alexei Sarana. Lahat yan, nakalaban niya, yung apat. Oh. Kung nanalo si West, sobrang taas ng tiebreak. Oh. Pati si Sabian, nandyan, oh, nakalaban niya din. Okay? Si Morsin, nandyan. At West is pang number 10. Si Caro, medyo nagkalat, guys, eh. Ayan, si Caro ni Alsarin is 8 points lang. Si Duda nandyan din pala. Si Grishok nandyan din. Andyan din si alam ko si Favi pero nagkalat si Favi early rounds to. Nasa baba. At yan po ang kabuuan ng Title Tuesday na kung saan nakakapanghinayang for the side of Wesley. Pero ako masaya kasi nagbalik loob na. Naglaro na ulit si Wesley, nag-grind na ulit. Kasi nagpa-practice po yan ata para sa total championship na kung saan kailangan mabilis ka. Mabilis ka din kasi lahat ng time control, may bullet, may blitz ata yun, may rapid, may standard. So, tingnan po natin kung ano ang mga mangyayari sa susunod na kabanata. Ang lupit talaga ni Magnus. Magnus na yan eh. Anyway, don't forget to like and share guys. Follow and subscribe. God bless. Salamat sa panonood. That little mouse, 'cause I'm an albatross.